sagot na ako na kanina question kanian ko sa isa ka immunity was the tandem during the 2022 elections. Tandem ko sa elections. And madang elections na daw. And kapasalanan ko sa mga peso na sa ating mga bayan sa mga support sa tandem. So the unit team no longer exists afterwards? Wala. We are not candidates. Yung it's complicated, di ba? Na hindi nila masabi na yung relasyon nila kay BP Inday Sara kasi it's complicated dahil bumabanat yung pamilya tapos si Inday Sara hindi nila pwedeng sabihin na wala na, no? Pera na lang no nagsalita na yung First Lady na bad shot. Bad shot na pala. Bad shot na pala sa inyo eh. Ang gusto nyo mag-cling alam nyo ang kinasira kagad na unit team. Unit team, syempre yun na lang yung sasabihin ni BP Sara kasi very diplomatic siya, no? Pero kung ako yung magsasalita nun, wala nang unit team. Meron bang unit team? Binaboy na ako ng gobyerno. Kung ako si BP Sara, paano mabubuo yung unit team binaboy na ako ng mga yan. Pinasama ako diyan sa lintik na confidential fund na yan. Tinanggalan ako ng pondo na parang napakasama. Pero lahat sila may confidential fund. Lahat ng mayor, governor, mga mayor at governor may confidential fund. Presidente ng Pilipinas may confidential fund. Vice President tinanggalan. Lahat ng Vice President, maliban kay Lenny, may confidential fund. Tibo pa? Bakit po nyo tatanggalan? Pero bago nila tinanggalan, pinasama po muna nila yung confidential fund. Kaya ang dating sa tao, kaya ka tinanggalan dahil corrupt ka. Doon pa lang eh. Pero sa unang-una pa lang, no, ibalik pa natin ng konti. Kandidato pa lang sila. Kandidato pa lang po yung unit team. Hindi po tinatanggi ni BP Sara ano po ang gusto niyang hawakan. Ang gusto pong hawakan ni BP Sara, DND, Department of National Defense, na hawak ngayon ni Gibo Teodoro. Binigay ba sa kanya? Hindi. Doon pa lang, magtatampo na ako kung ako ka-unit team. Diba? Kung si BP Sara, talagang yung sutil, no? Naambunan man lang ng kasutilan. Doon pa lang, putya, bakit hindi mo sa akin ibibigay yan? Kung tutusin ako nagpanalo sa'yo. Kung tutusin si BP Sara nagpanalo kay PBBM. Kaisa-isang sinabi niya na gusto niyang hawakan. Pero as good soldier as she is, tinanggap niya pa rin. Alam niyo kung anong binigay sa kanya? Ito hindi po ito nauunawaan ng mga hindi taga-subaybay ng politika. No? Yung pinakamahirap, pinakamaraming problema. Ito po yung DepEd po, yan po ang departamento na hindi po sumisikat yung mga department secretary. Kaya sa simula pa lang, pagbibigay pa lang kay BP Sara, pagbibigay pa lang kay BP Sara ng departamento, yung ipinagkait sa kanya, yung departamentong gusto niya, matindi na po yun. Matindi na po sampal sa kanya yun. Siya yung nagpanalo sa unit team. Sinampal siya ng, ano ba gusto mong departamento? Di ba DND gusto mo? O eto sa'yo, DepEd. Kasi traditionally, ang DepEd, hahawakan niya ng mga DepEd secretary kung ano ang problema dinatnan nila dyan. Eto po traditionally, kung ano ang problema na datnan nila, nadadagdagan pa pag umalis sila. Hoping na pag binigay mo sa DepEd Secretary si BP Sara, ikaw ay nananalangin na pumalpak to at bumaba ang popularidad. Pero baliktad po Never pa pong nangyari sa history ng Pilipinas na ang DepEd Secretary ang #1 trusted, most trusted. DepEd Secretary ang #1 sa approval rating. Wala pa po. Kasi kung nakakasikat po ang pagiging DepEd Secretary,
Pinakamalaki po yan eh. Best performing pa pala. Pinakamalaki pong departamento yan. Ibig sabihin, pinakamalaki rin pong problema. Yun yung binigay kay VP Sara Duterte para mabaon siya sa problema sa DepEd, makalimutan na siya ng tao, hindi na siya Pero ibang klase po eh. Duterte yan eh. Ngayon, kina-question na yung kanyang pagiging DepEd. No? Kina-question na bakit ikot ng ikot? Para nangangampanya na. Bakit nakakarating ko binigay niya yung DepEd eh. Ang hinihingi niya, DND. Traditionally po, sumisikat yung mga DND. Napakarami nating senador. Napakarami. May mga presidente pang galing DND. Panay sikat eh. Ilan na pong DND ang naging senador? Si Orly Mercado. Ito pong si Juan Ponce Enrile. Naging presidente pa si Fidel Ramos. Sino pa mga DND na sikat? Sangkatutak. So, pampasikat yan eh. Kaya hindi ibibigay yan kay BP Sara. Dahil pag binigay yan kay BP Sara, no? Putya, laglag na yan. Parang sa Renato de Villa, naging ano ba yun? Senador? Hindi naman niya. Naging senador ba si de Villa? Sino pa ba mga DND secretary? Sumisikat po mga DND secretary. Malakas pang pasikat yan eh. Pero po yung mga DepEd secretary, wala po naging si Lola Briones, hindi tumakbo. Si Jesly Lapus, hindi rin tumakbo. Si Armin Luistro, hindi rin tumakbo na sila. Hindi po sumisikat yung mga DepEd secretary. Pinag-aralan nila yan. Saan nila ilalagay, no? Si BP Sara para hindi siya sumikat. Pinapatay nila yung political clout ni BP Sara para sa ganun, pagdating ng 2028, yung bata nila, wag na nating pangalanan na Martin Romualdez ang Yan yun eh. Si Biason pa pala, naging senador din. Ang dami po eh. Sumisikat talaga pag DND. Si Biason, di ba, naging senador din? Kaya baliktad eh. Ang nangyari yung dating hindi nagpapasikat sa secretary, pinasikat ni BP Sara. Tsaka kita nyo po, wala po pong teacher. Wala pa pong teachers group yung nagwelga laban sa DepEd secretary. Kasi eto lang po, napakasimple. Ang problema ng mga teacher for the longest time, bukod sa pagtuturo, ang daming binibigay sa kanilang task. Una kagad ginawa ni BP Sara, wala na kayong gagawin dekorasyon. Yan ha. Una, wala nang dekorasyon. Siyempre, galit lang yung mga teacher sa una kasi nag-decorate na sila eh. Pero sa susunod na school year, ang laking ginawa na yan. Ngayon po, malaking ginawa na sa kanila. Kasi every quarter yan. Every quarter, gastos ng teacher yan. Yung mga dekorasyon sa classroom. Hindi po galing sa DepEd yan. Gastos ng teacher yan. Pagandahan yan. Kaya alam mo yung mga teacher na may pamilya na. Kaya pinakamagagandang mga classroom, yung teacher na dalaga at teacher na bading. Maayos sila. Ikalawa, wala pa silang binubuhay na pamilya. Yung mga classroom na hindi naman lahat, pero kadalasan. Kaya po, yung ginawa nyo sa simula pa lang, talagang atake na kay BP Sara. Tapos, sinayaan lang yung atake ng mga Makabayan Black hanggang dito sa confidential fund. Actually, hindi lang po natin nabobrought up, no? May isa pa pong mangga eh. Malaking mangga talaga. Alam niyo kung bakit tinawag ng tambaluslos ni BP Sara si Martin? O hindi naman niya pinangalanan na si Martin yun. Dahil kanino? Correct. Kay Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Ngayon, very close na yung presidente tsaka si Gloria Macapagal. Naiwan na sa ere. Nakita niyo po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kaibigan ka namin eh. GMA, hindi ka namin iiwan. Winawalang hiya ka ba ni Martin? Kampi kami sa'yo. Magre-resign ako sa Lakas CMD para kampi ako sa'yo.
O ngayon, sila na magkakakampi. Iwan na nila. Kaya wala na po unit team. Tama po yan. At diyan kayo kabahan. Nagdedeklara na. Dinideklara ni BP Sara magmula ngayon. Ginawa nyo kay Pastor Kibuloy. Nagulatan lahat eh. Sanay sila na hindi kumikibo si BP Sara eh. Kinundi na ni BP Sara. Yung ginawa nila sa Davao. Di ba? For the first time yan. Very passive lang si BP Sara, di ba? Sa ibang mga issues. Ngayon, nagsalita na si BP Sara. Tapos sinundan pa ng unit team. Pagkatapos mo niyang kampiyan si Apollo Kibuloy, sinabi niya na wala naman ang unit team eh. Nung election lang yan, actually yun, patama yun sa mga mangga. Patama yun sa mangga na gumamit sa kanila sa election. Alam niyo ibig sabihin sana ng unit team? O vice, ako tayo, yung mga taong matitino kausap, di ba? Unit team tayo. Presidente ka ngayon, vice president mo ako. Matik na yan eh. Manalo ka ngayon, sinuportahan kita. Sa susunod kaya, sino naman sa suporta sa atin? Ay ano po nangyari? Di ba? Sinuportahan mo ako, presidente ko. Ikaw, dapat yun, kung genuine, kung totoo yung unit team, matik na yun, no? Lahat. Ang susunod na presidente, etong si BP Sara. Kasi sinuportahan ako niyan. Susuportahan ko rin yan. Hindi. Mga unang pa lang, unang taon pa lang, Martin na eh. Tinatabla na ng mga vlogger si BP Sara eh. Sinisiraan niyo si BP Sara sa departamentong tinanggap niya bilang Consuelo de Bobo. Consuelo de Bobo lang yung Defense Secretary. Hindi nyo akala, hindi nyo inakala na mapapasikat niya yung DepEd. Mali kayo ng tansya sa mga Duterte. 1 month vacation. Lahat ng mga teacher ngayon nakabakasyon. Kita nyo sa TikTok, tumawag yung principal ng isang teacher. Nasaan ka? Papunta po ako sa Siargao, ma'am. Sabi ng teacher. Ay, may gagawin tayo, mga report dito. Ay, ma'am, anong gusto nyo? Report ako sa 888 o magsasargaw ako? Ay, sige, see you on July. Kung ibang secretary po yung nag-announce niyan, kung ibang tao po ang nag-announce niyan, wala po yan. Yung principal, sabihin ng principal, pakita kayo rito. Wala akong pakialam dyan sa DepEd. Pero dahil Duterte yung nagsalita, alam niyo yun, pinapakita lang yung command ng Duterte. Pag Duterte nagsalita, tototohanin nila. Wag na wag kayong magpapabalik ng teacher. Yung 1 buwan na yan, wala kayong ipapagawa sa teacher. Kaya kasama ko misis ko ngayon. Nagbabakasyon. Kagagaling lang niya sa Baguio City. Di ba? Meron nagdedeklara na hindi pa buwag yung unit team. Dineklara nila Sara, wala na yan unit team. Actually, ang dinideklara ni Sara, tigilan nyo na panggagamit sa amin. Hindi nyo na kami magagamit ngayon. Yung, di ba, pag mga tinatanong sila, we are open to the Vice President's Party. Utot nyo. Open kayo sa Vice President's Party. Tain nyo. Hindi na utot ngayon, tain na. Okay, balik po tayo rito sa na. Yan po, no? Maraming salamat, BP Sara, no? Kahit papano. Kasi, ayan na yan eh. Nagsalita na si BP Sara, magalit kayo sa mga... Yun yung pagkakaiba ng mga Duterte, hindi sila pleaser. Yan problema. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Mercelite Gorgonio, pakiramdam niya kasi siya ang Lady President at First Gentleman si BBM. Parang totoo na tuloy ang kutob ko. Pahayag naman ni Cesar Figaw, wala sa hulog itong First Lady nato, baka lasing siya bago pumunta sa okasyon. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Elpidio Orteza, lasinggera talaga ang ganyang kilos, First Lady pa naman siya pero nakakahiya siya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.